December 3rd, special episode 3051, 3052, 3053. Alamin natin ano yung mga pwede nating panghawakan or pwede nating gamitin para makahanap tayo ng budget ngayong Pasko, bagong taon, di ba? Kung ano posible yung mga bagay na hahadlang sa magandang blessings na nilalaan para sa atin. At iniimbitahan ko ho kayo kung sino yung gustong magpa-cleansing, magpatanggal ng gayuma, sumpa at barang bago magbagong taon. Kasi yung huling Tuesday ho natin is bukas. Ay, mali. Sunday pala ngayon. That is 2 days from now. That's the last first Tuesday of 2023. So, wag nyo nang dalhin sa susunod na taon ang kamalasan. Ipaayos nyo na vibrations ninyo ngayon pa lang habang maaga pa para maluwag at maganda ang takbo ng Pasko at bagong taon ninyo. Okay? First card. High confession agad. Pangalawa. Intimacy. Oh my goodness. And third, open up your heart. Oh, Diyos ko. So, siguro yung iba sa inyo ngayon, ay, ito na yung paborito ninyo. So, ibig sabihin nito, may tao, siguro bago ang Pasko, no? May taong babalik at magsasabi sa inyo or magko-confess sa inyo ng posible damdamin niya. So, i-claim nyo doon sa mga gustong balikan, no? Sa gustong sagutin yung crush nila, suitor nila. Ito yun. So, siguro napakaganda. And then, pagkatapos nito, meron kayong intimacy kasi ando doon yung chemistry yung dalawa. Alam nyo itong salitang chemistry. Alam nyo kasi, maraming sa lahat-lahat ng taong naging tanga sa pag-ibig, ramdam at alam nyo kung ano yung tinatawag na chemistry. Ito yung kapag itong taong ito kasama mo, kahit wala kayong pera, masaya ka. No, kahit sabihin natin na marami kayong dalang problema, pero parang ang gaan ng vibrations, ang gaan ng energy. Ito yung tao na pag minahal mo walang kondisyon. Pag minahal mo higit pa sa inaasahan mo ang isinusukli sa'yo. Sa ibang bagay, no, lalong-lalo na sa LDR or doon sa naghiwalayan, doon sa nagkaroon ng tampuhan, yung iba kasi, hindi nila akalain na yung iniwanan nila, yun yung taong hahanap-hanapin nila. Kasi, hindi naman lahat ng iniwanan may pagkakamali at pagkukulang. Hindi rin lahat ng napuntahan ay tama. Kasi merong sitwasyon na isa kang married na tao, no? Na-involve ka sa third party. And then dahil sa mga soul or dahil sa mga advices, iniwan mo yung third party, bumalik ka doon. And then, after going back sa asawa mo, everything changed, no? Observing the attitude of your asawa, and then, deep inside, you keep on comparing the things and the experiences that you had with your third party. Kasi merong mga bagay na kahit anong gawin mo, may mga diferensya kasi lahat unique. So, ibig sabihin nun, merong mga ugali or sitwasyon na nung pagbalik mo na, tsaka mo na-realize na kaya pala ako na-fall in love sa third party. Kasi ito pala ang totoong pagkatao na pinakasalan ko. Ito pala ang totoong ugali ng taong pinakasalan ko. Na buong akala ko, siya ang buhay ko, siya ang mundo ko, siya lahat sa akin.
And then, marirealize mo, kailangan ko pa palang matukso sa iba. Kailangan kong makipag-live-in sa iba. At kailangan ko rin siyang iwanan at balikan ang asawa ko for me to realize that I committed mistake of choosing someone to live with forever. Kasi may ganong factor na sasabihin mo, ang malas-malas ko, di ba? Kahit anong kayod na gagawin ko, pag itong asawa ko kasama ko, ang malas ko. Pero doon sa kabila, ang gaan-gaan. Tapos, meron namang pagkakataon na may mga husband na maswerte din sa wife nila or si wife maswerte sa husband nila. Given yun, kapag sila na ikinasal ay nakatadhana. Alam mo kung bakit? Kasi kapag ikaw yung nakatadhana, iba yung drive ng pag-ibig. Kahit itanong nyo sa mga mag-asawa na nasa 50 years na nagsasama and beyond, iba yung dating ng pag-iibigan ng dalawang taong itinadhana sa dalawang taong sapilitan. Ikaw ba naman, magsuot ng tsinelas na yung isa berde, yung isa dilaw? Kaya ba ng powers mo yon? Or halimbawa, yung paa mo size 6, yung kabila size 9 ang tsinelas mo. Ganun yun. So, yung itinadhana, dapat magkakulay kayo at magka-size. Diba? Ganun yun. So, that is, some of you are twin flames, some of you are soulmates. And then, kung dumating itong panahon na yung taong nang iwan sa inyo ay mag-confess, and then, sasabihin niya sa'yo lahat-lahat ng observations niya, especially kung magkakaroon na siya ng major decision sa buhay niya. Halimbawa, sasabihin niya, iiwanan ko ang asawa ko. No? Pero hindi ko tatalikuran ang obligasyon ko sa mga anak ko. Ikaw ang mamahalin ko, ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Ikaw naman, no? Kung kaya at mahal mo pa, tanggapin mo, buksan mo ang puso mo. Huwag ka nang magpataas-taas pa ng pride mo. Huwag ka nang magpataas-taas huwag ka nang magdrama. Kasi it's just a waste of time. So ngayon yung gagawin mo dyan, you have to respect the decision of that person. Sa tamang panahon, no, everything will heal. And everything will prosper. Dahil kapag naaayon kay universe ang ikinikilos mo, never kang mahihirapan sa buhay. Tandaan nyo yan. Kasi yung taong nahihirapan, no? Yun yung mga taong nakarma. Yun yung mga taong may mga maling desisyon sa buhay nila. Yun yung mga taong maraming nasaktan sa nakaraan. Sila yung mga tao na maihahalin tulad mo sa sa buhay mahirap, 'di ba? Ang daming taong tumulong sa iyo, makasurvive ka lang, no? Makapagtapos ka or maging successful ka. By the time that you were successful, siguro, iilan na lang sa kanila ang binabalikan mo. Yung iba nakalimutan mong balikan at pasalamatan. And then, it will be too far and too long. You realize, bakit biglang nawala ang blessings ko? Or, posible din sasabihin mo, bakit ganito ang buhay ng pamilya ko? Ang hirap makasurvive. Araw-araw, taon-taon ganito na lang lagi. Balikan mo ang pinag-umpisahan. Kasi, lahat ng nangyayari sa kasalukuyan ay resulta ng inumpisahan mo. So, desisyon mo yan. 'Di ba? So, wag mo isisi sa ibang tao. Proceed tayo sa next episode.